kay Peebles Cunanan. Nako, ano nga ba tong sinasabi ni Peebles Cunanan, mga kababayan? Ito po ang sabi ni Peebles, Talakera 2. Kanino kayang bahay ito? Ayan Kanino kaya itong bahay? Wala. Ayan. Sabi ni Peebles, mga kababayan, may sinabi si Peebles dyan, kanino kayang bahay ito? Baka magselos daw si Hanilet pag nalaman ni Hanilet. So, kaninong bahay ito? No, nasa Davao daw ito, mga kababayan. Nako, kaninong bahay ito? Dito mga kababayan, sabi ni Peebles Talakera 2, baka magselos si Hanilet, kanino kayang mansyon to? Ayan may mansyon mga kababayan. Kita niyo naman yung mansyon. Ayan kulay pula. Parang may naalala ako sa mansyon na yan. Mga kababayan, may naalala ako sa mansyon na yan. Ganyan yung hitsura ng mansyon ni Erap na kinalkal ng PCGG at sinira doon sa Boracay. Parang nararamdaman ko itong mansyon na to na ipipraise at kakalkalin din ng PCGG ito. Mga kababayan, naramdaman nyo na rin ba? Naalala nyo ba kung anong ginawa doon sa mansyon ni Erap Estrada sa Boracay at yung bahay niya sa Tanay at Taytay ba yan? Mga kababayan, kaninong mansyon kaya ito? Sa Davao daw ito according dito sa mga nag-comment, sa Davao daw ito. Naalala ko ganitong hitsura yung bahay ni Erap na inagaw ng gobyerno nung napa-impeach siya. Nako, may nag-comment, sabi ni Hakdo Gripalda, kay Digong at Aimee yan. Nako, ganitong hitsura talaga yung bahay ni Erap Estrada na sinira, yung sa Boracay Mansion. Sabi ni Dynamic Force, hilom dia, baklang adik. Kung ako adik, what si Digong nakakulong? Ang totoong adik nakukulong. Basahin natin yung mga comment dito. Naku, malaman naman natin ito walang mahirap na politiko, palabas ni Duterte, mahirap siya, sabi ni Solo MC. Walang nakahula, sabi ni Peebles. Basahin natin comment Ito na mga kababayan. Grabe ka, araw-araw may pasabog ka madam, sabi ni Kil Santilan. Sabi naman ni Merinisa Banyes, kay Digong yan, pinangalan kay Kibuloy, charurot. Daming cheka mga beshi kainis kayo, sabi ni Elmo. Sa NARS ba ng tatay nila yan, me? Sa NARS ba ng tatay nila yan, me? Sabi ni Chakit Ilocana. Sino ba yung NARS ng tatay nila? Mga kababayan. Sino ba yung NARS ng tatay nila na may-ari ng bahay na to? Sabi nung nag-comment, kay Aimee, sabi ni Imelda. Si Imelda pa mismo nag-comment pasigsag ang daan papunta dyan. Di ba sabi kay letter P, pero may nagsabi kay R Mansion sa ibabaw ng bundok. Sino ba to? Pasigsag ang daan papunta dyan. Di ba? Sabi kay letter P, sabi nila kay letter P daw. Sino ba yung letter P? Yun ba yung nananaksak sa bar? Pero ang nagsabi kay R Mansion sa ibabaw ng bundok. Sino ba yung R? Yung ba yung nakakulong sa dahig? Baka kay Ma'am Rowena Garma po. Ayun, may mga tumatawa. May mga tumatawa kay Rowena Garma daw. Kay Hanilet ba yan? Grabe ang yaman talaga nila. Kabaliktaran ng pinapalabas nilang makamasa sila at walang bahid ng korupsyon. Nako, kay Garma ba? Kay Garma daw. Oy, Ma'am Arlene Alarcon, maraming salamat sa yung 10 Singapore dollar super sticker. Thank you so much po, ma'am. Nako, kanino kaya itong Madam, bulgar mo, sabi ang taong bayan, malaman yan. Sabik ang taong bayan. Ito, basahin natin, sabi ni Marilu. Malacanang, ang bahay, kikita mo sa Pores, mga Duterte. Kita mo daw, mahirap pero mayaman. Yan ba ay isa sa mga bahay o mansyon ni Mamang? Digong na walang pamasahe sa bus at train? Aba, Ginoong Maria, mabibang naksa. Sino ba to? Yan ba ang bahay o mansyon ni Mamang?
Digong na walang pamasahe sa bus at train. Sino ba yung walang pamasahe sa bus at train? Ah? Sino ba yon? Nako, kaninong mansion kaya ito? Baka daw magselo si Hanilet, sabi ni Pebbles. Props lang nila yung maliit ang bahay. Nako, may nakita nga ako likod ng bahay ni Digong sa Davao, merong hilipad at merong golf course. Nabanggit na yan sa Quadcom, sabi ni Ma'am Elvera Flores. Kita mo na, marami silang yaman, alam na des. Props nila yan, maliit ang bahay. May kulambo kaya dyan? Kasi nagkukulambo si Digong, di ba? Kahit sa Malacanang. Oh. Ang sabi, kaya nga yung kasinungalingan nila na riyan, napahamak sila dahil walang lihim na di mabubunyag. Hala, Ginoo ko mga kababayan. May kulambo kaya dito gamit si Digong? Bentang-benta kulambo at sirang swelas ng sapatos. Ang galing ng gimmick, dami kaming nabudol, sabi ni Marisa Reyes. O yan ba ang walang pera? Nasaan ang ninakaw nyo? Yan, lumabas lahat syempre para di halata na pag nanakaw, kakain sa karinderya, matulog sa lupa. Oo, ang daming nauuto nun, mga kababayan. Kumakain sa karinderya, tapos maglalakad sa highway, tapos natutulog, nakakulambo. Di ba? Wow, ayan pala ang mahirap lang, sabi ni Tukis ni Pidol. Oo, pobre nga daw sila, pero may mansyon. Ganda ng pwesto niya na. Oh, Miss Pebble, sabihin mo lahat. Grabe. Wow, ang ganda ng mansyon na yan. Garma yan, yung kurap money from PCSO na pinagawa ni Garma na gamit nila for Christmas party sa event. Yung binulgar ni Sandra Cam, yung ba yun? Yung si Pulong katulad sa papa niya, may asawa, hihiwalayan at nag-asawa ulit. Sabi ni Sanmun Bituin. Sanmun Bituin pa. Eto. Talagang magnanakaw ng pera via Confi Fund. Hindi lang sila yan. Lahat ng office na may Confi Fund ganyan. Piso sa kanang kamay, 100 sa kaliwang kamay. Nakaw. Dapat gumawa ng bagong batas ang bagong Senate at Congress. Office of NBI at Security lang ang may Confi Fund. Kaya nga, bakit nga ba ang mga mayor binibigyan ng Confi Fund? Hindi naman yan mga sundalo. Dapat kapulisan at kasundaluhan lang ang may ganyan eh. NBI, CIDG at kapulisan ang may Confi Fund. Kasi pag may gulo-gulo, hindi naman ang mga mayor ang atake doon, mga pulis lang naman. Diba, pareho sa barangay, pag may gulo, hindi naman si kagawad, si chairman ang tatakbo, kundi tanod. Tapos ang baba ng sahod ng tanod, honorarium lang. Congrats sa may-ari, malapit na rin maibenta yan. Kay Ruina yan. Nako, sabi ni Fatima. Baka kay first wife. Nako. Ayun okay na dagita nga tato. Pinaghati-hatian na lang ang pera ng bansa. Ang daming naghahikao sa buhay, bosit ang pamilya na yan. Ang ganda, rich owner yan. Sa Pangasinan ba yan? May nagsabi. Ngayon nag-reply si Peebles. Sabi, Davao. Hala, sa Davao daw. Sabi ni Luis Lin Jose. Sa Pangasinan ba yan? Ayan Sa Pangasinan ba yan? Sabi ni Pebbles, Davao. Naku, sa Davao pala ito eh. Hala, kaninong house kaya ito? Sana all ganyan, mahirap. Parang si Erap lang din yan, madaming mansion. No, 'di ba? Sabi ni Ma'am Norma Balaga. 'Di ba? Parang si Erap lang din daw yan, maraming mansyon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, naalala ko talaga dati yung mansyon ni Erap sa Boracay na sinira. Ako sa jet ski na budol, sabi ni Luso. Totoo yan. Di ba? Ang sabi niya, pupunta daw siya sa West Philippine Sea, magsakay ng jet ski. Putang inang yan. Yung jet ski na kalawang na yung propeller, ubos na yung gasolina, wala pa rin nangyari. Lahat sila hindi fitful sa Pilipinas pa kaya? Kaya nga kung sila naman ang mamuno, baka magkatotoo ang mga biro at pangamba na province of China na ang Pilipinas. Ay wag talaga kayong mag-expect. Kasi kung si Digong tuloy-tuloy naging presidente yon, ay sinabi ko sa inyo mga kababayan, kung hindi ikinaso ni Senador Antonio Trillanes si Digong sa ICC, hanggang sa ngayon tuloy ang kabulastugan ng mga Duterte. Pasalamat talaga tayo kay Senador Antonio Trillanes na kinasuhan at natiklo si Digong. Kung hindi,
tuloy-tuloy ang kasamaan nila. Hanggat buhay si Digong, hindi mawawala ang problema sa bansa. O ganyan ba ang binabandera nilang ordinaryong pamilya sila? Nagbubuga ng kayamanan, madali lang daw silang abutin ng kapwa-tao dahil magaling makihalubilo sa mga ordinaryong tao. Kaya buti nalaman at nabulabog ang buong Pilipinas dahil kay Trillanes sa pagbubulgar sa mga Duterte. Ang tagal din nilang itinago at pinapaniwala ang mga tao sa makamasa sila. Sabi ko nga sa inyo 41 properties yan. Iba-iba. Kung saan-saan yan sa Davao. Mayroon pa ngang Maynila Sabi ng mga DDS dati, huwag kayong maniwala dyan kay Trillanes. Bakit? Sundalong kanin yan. Hindi totoo yung mga kwento niyang 41 properties na yan. Nakapangalan nga kay Sara Duterte, kay Baste, kay Kitty Duterte. Huwag kayong maniwala dyan. Kwentong kanin yan. Sundalong kanin yan. Ngayong napakulong si Digong. Anong sabi nila kay Trillanes? No comment. Yeah? Mga nagpapanggap na simple lang ang buhay pero magarbo pala. Ipaliwanag nyo, yaman nyo. Sabi ni Catherine Gatdula, grabe sa mansyon, mukhang Kapitulyo. Siguro may kulambo din dyan. Grabe pala talaga ang mga kampo ng kadiliman ng mga magpakunwari. Grabe sila. Kunwari, binabantayan yung kulambo na bahay ni Dugong. Cover up ibang yaman at properties nila, strategy pa more. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, marami na po. Sabi ko nga sa inyo, sa 100 DDS na nanonood sa akin, 7 na lang matitira araw-araw. Totoo yan. Yung 32 million na bumuto kay Sara noong 2022 election, kung araw-araw manood sa akin 100, 7 na lang matitira after live ko. Bakit? Magigising sa katotohanan Ngayon ninyo ipaliwanag at sabihin na hindi totoo yan. Kasuhan nila si Peebles. Kung hindi totoo yan, si Peebles naglabas niyan Di ba? Ngayon ninyo sabihin mga DDS na fake news ang mga BBM vloggers. Ngayon ninyo sabihin na hindi totoo yan. Paano ninyo ipapaliwanag yan? Sabi ko sa inyo, sa 100 DDS na nood sa akin, 7 na lang matitira pagkatapos ng live ko. Yung the rest, nagising, nag-iiba ng pangalan. Ganun lang naman katotoo yan Ang sabi nila, unti na lang daw ang sumuporta kay BBM. Parang baliktad yata. Umuunti ang sumuporta kay Sara. Diba? My friend, ako taga Davao. May mansion daw si Digong malapit sa Mount Apu. Naku. Meron pa nga siyang hideout dyan na helicopter ang gamit Diba? Bago makarating. Durug na durug. Sabi ni Ganing Ariola. 32 million minus 31 million. 1 million na lang. Maraming DDS pero ayaw magtamsak, mga marites talaga. Uy, mag-like kayo mga DDS, ha? Kasi araw-araw naman tayo may pasabog kay Hanilit ba yan? Grabe no, ang yaman talaga nila. Nako, wala pang nakahula, sabi ni Fables Talakera. Chururut. Ewan ko, kaninong bahay ito mga kababayan? Hindi ko talaga alam kung kaninong bahay yan. Parang may hawig ito sa bahay ng mga Marcos Hindi ba designer dito si Amy? Parang may nakita akong bahay na ganito may attic. Parang hala, may kakilala akong congressman na ganito ang bahay. Parang mansyon ng hari. May kakilala akong congressman na ganito ang bahay. Yung asawa kaaway ni Makati Bilat. Ganyan din itsura yung congressman, nakaaway ang asawa ni Makati ang Bilat. Ganyan ang bahay nasa bundok din, dating kubo. Ngayon mansyon na, 2 pa. Meron pa tong mansyon dito sa taas, meron pa tong bahay-bahay sa baba. Nalalaman ko yan. Parang ganyan yung kaaway ni Makati ang Bilat yung asawa yung si congressman na kaaway ni Makati ang Bilat, yung asawa. Hala, ganyan yun 'Di ba? Al?
Di ba, Al? Di ba yung bahay mo, putik-putik yun dati, ngayon marmol na ang daan. Tapos yung bahay mo, nasa taas ng bundok, kay congressman. Ah. Mm.